Okay na, oh. Hindi, isa pa, isang pitik pa. Okay na, yun na talaga yan. Hey mga buddy, welcome to the channel kung bago ka lang dito, and welcome back kung luma ka na dito. And today, we will do a fuel economy run with the Suzuki Espresso AGS. So, wala akong sakay mga buddy, I'm just alone. Wala si Commander-in-Chief, hindi ko naman pwede isama yung mga bata, exam week nila. Pabiyahe tayo ng Baguio. And fuel economy run na hindi scripted mga buddy. Kung paano ko mag-drive, ganun ko siya gagawin. Kung gusto ko magpatay ng aircon, yun ang gagawin ko. Kung gusto ko lang naka-aircon, yun ang gagawin ko mga buddy. Hindi naman ako matulin magdadrive. Tama lang, 100, 120, mga ganun sa expressway. That's how I do my fuel economy run. At pagdating natin sa Baguio, titingnan natin kung anong konsumo niya, kung anong consumption niya. This is a 1 liter 3-cylinder, 66 horsepower. I-check ako ng tire pressure. Lagay natin sa 30, 32, and that's it. So, kita-kita tayo sa kalsada mga buddy. So, syempre mga buddy, re-reset natin yung trip B na lang. Alright, reset to 0, and let's go on the road. Expressway mga buddy. Tingnan natin kung itong 27 liters of fuel capacity nito is aabot ng Baguio sa driving style ko. MAV Auto style. Hindi naman tayo matulin magpatakbo. Ayan o, 100. Ganun lang. Siyempre expressway, follow the rules pa rin tayo dito. Pero gumalaw na yung yung gauge. Ayan, bumaba na siya ng 1 bar. Medyo stiff talaga ang suspension nito, lalo na't mag-isa ka. Pag may mga biglang talbog na gano'n, ramdam na ramdam mo. Ayan, bumaba na nga siya after 82 kilometers and counting, bumaba na. 27.3 lang ang capacity ng nito, ng tangke. Yan ang challenge natin ngayon. Kung makakarating tayo ng Baguio na hopefully makarating, hindi nagpapa-fuel kung saan dyan. Kasi target kong fuel sa Baguio na. Yan, at 100, medyo may wind noise siya mga buddy. At least natetest din natin dito sa expressway. Good morning! Good morning, alas 6 na, 6:15. Yan, at 100. Sabihin ko ba, 100 ganyan. Sobrang lakas na ng wind noise mga buddy. MAV Auto style tayo ng fuel economy run. Pero hindi naman laging babad ng ganyan yan, syempre. Tinetesting ko lang naman mga buddy. And the driving position nga, medyo hirap ako maghanap ng komportabling posisyon para sa akin. Kasi nga hindi to adjustable, wala eh. Kahit saan ako maghanap ng pwedeng mapag-adjustan, wala talaga mga buddy. Medyo nararamdaman ko yung sasakyan, medyo hindi siya ganun ka-aerodynamic. Alam nyo naman yung shape nito, parang almost boxy compact car na Yan. So at high speeds, medyo may konting gano'n nararamdaman mo. Anyway, dinaanan ko yung truck, naramdaman ko. Pero driving view, napakaganda kasi tanaw na tanaw ko yung hood. Commanding view siya, para kang kapitan ng barko. Parang gano'n ang datingan. Tapos sama yung torque niya, okay naman ang power niya. Although nag-iisa nga lang ako, madalas naman ang mga car reviewer dyan, lalo na yung mga media test drive, isa, dalawa, ganun lang naman sila eh. I hope hindi sila scripted, pero madalas yun, ganito lang ang speed mo, ganyan lang, diba? Tapos aircon, ganito mo lang yung aircon mo iset. Tayo hindi ako scripted. Kung how I drive it, that's how will I drive it, diba? Depende naman yan sa driver. Depende naman yan sa driver kung ilang kilometers per liter ang makukonsume nyo. Pero yung ganitong style of driving, mamaya malalaman natin. Hindi naman ako nagmamadali. 108. Nagmamax ako 110, gano'n. Minsan 120. Hanggang dun lang. Yun lang talaga mga buddy, mabibrate siya. Hanggang sa sahig, nararamdaman mo.
Yung mga ganun. Ramdam na ramdam mo yung vibration ng makina. Nagtatranslate dito sa loob, sa sahig. O, lalong-lalo na sa sahig. Sa manibela, meron din. Suzuki, sana ma-develop nyo yung magandang engine mount for 3 cylinders. So, gaya ng Ford. Hopefully someday, no? I'm liking the car. Pero gusto ko yung manual, ah. Dahil nga itong AGS is, ano daw to eh. Sabi, it needs attention every gantong, ewan ko, ilang thousand kilometers. Tinesting lang natin yung AGS. Okay naman, yun nga lang nga yung delay niya pag nag-upshift. Ang sobrang bagal, para kang dadaos-dos na ganyan, mga padi. Oh. Yung downshift, okay lang. Yung upshift niya, parang may delay. Nangyari yan, first gear. Yun, para kung mapapaganon bago siya kumambi ulit na paganon. Pero kudos sa Suzuki, ha. Ang galing ng shifter nyo, ha. May breed ng race car, ha. So kudos sa Suzuki for doing that gear shifter. Alright mga buddy, welcome to Asinburgring. Dito na naman tayo. After a long time, ayan ang binaba ng gasolina natin. Ayan. Half. Half na. Medyo matagtag talaga ang ride nito sa ganito mga buddy. Ayan, makalog dito sa loob. Suspension damping siguro to. Maganon siya dun. Pero so far, sarap naman ang torque niya. Kahit 1 liter lang siya. Pwede rin eh. Downshift. Yun nga lang yung cambio, medyo mababa mga buddy. Sarap ko to, mahangin. Yeehaw! Manong, excuse me po ah. Alright. To, bakbakan na to, akyatan to mga buddy. Wala tayong RPM gauge and wala rin tayong temperature gauge. Engine temperature gauge, wala. Ayoko ng ganon. Pero gusto ko yung sasakyan kahit papano. Madali naman paraanan yun. Yeehaw! Meron lang akong naaamoy na parang amoy usok ng tambucho or ano dito sa loob. Oo mga buddy. Kahit yung aircon niya nasa naman, rotate. Ikot lang sa loob, walang galing sa labas. Inaamoy ako. Yon, spalto. Sa wakas. Yes! Woohoo! Oh, may tao. Ito, ang taas na ito mga buddy, ano. Hindi naman pwedeng low RPM lang, diba? Kahit wala tayong RPM gauge para ma-monitor natin. Pero makakit naman, third gear. Yes! Second gear. Mabagal lang talaga yung shifting niya mga buddy. Parang may pause. At syempre, steering wheel. Electronic power steering wheel. Walang feel. Magaang. Komportable. Pero alam mo yun, parang hindi mo alam kung ano nangyayari sa front tire. Ay, nagpapa-review sa akin ng Sportivo yung nagre-request. Medyo mahirap maghanap ng rental niyan, buddy ha. Ayun o yung ganun. Yan, yan. Ang hirap maghanap ng rental eh. Pipilitin ko maghanap para sa'yo. Yes! Ooh, sarap! The best view! Woohoo! Enjoy muna.
Parang may post talaga yung kada ship up mo. Masyadong technical ang kalsada dito mga padi, hindi gaya dun sa laglag yung beep ko. Hindi gaya dun sa Sampaguita, Burgring. Yun oh. Yuhuu! Yun, roller coaster. Ang sarap din pala ng solo flight, no? Wala kang kakwentuhan. Pwede mong gawin lahat ng gusto mong gawin basta you're on the legal side. Wow! Bira. Yun, yung post. Bad trip yung post na yun. Wow, yes! Kumakalabog na yung cooler ko sa likod. Very technical dito mga padi. Pero halo ang kalsada dito. Oh, diba? Di ka naman makapagmatulin talaga na ano. Hindi gaya dun sa ano, nakaka 100 plus tayo dun. Woohoo! Wow! Yung post lang eh. Yun yung nakakadismaya dito mga padi. Naka-aircon ako niyan mga padi ah. Tires is okay lang. Hindi siya ganun kakapit. Kumaano kagad siya eh. Ayun o, iiyak. Water splash. Yeah! Di ko tanaw. Up. How's our view? Okay pa. Dami mangga dito, nahuhulog lang mga padi. Sa Maynila, per kilo niya, 100 mahigit. Ito, nahuhulog lang. Okay, dahan-dahan tayo. May checkpoint dito. Police. Look where you're going. Parang motor lang din yan. Pero umihiga din yung suspension nito mga padi. Oh, lalo na pag napupush. Oh. Umihiga din. Ingat tayo dito. Madulas tong mga dahon-dahon na to eh.
Up. Alright. Ganda ng tunog, oh. Up. Yes. Bigay. Yun, roller coaster. Masaya to. Yun, oh. Woohoo! Wala pa naman tayong warnings. Okay, ahon. This is Mob Auto Style Econo Drive, Economy Test Run. At I think makakarating naman tayo doon. Yung gas natin, yung fuel tank gauge nasa gitna, makakarating yan. Pero malalaman natin yung konsumo, syempre. Importante. Yun yung pakay natin dito. Oh, buti pa yung tatay, may helmet. Pero yung anak wala. Scoop out. Delikado tong kalsada dito mga buddy. Kung dadaan kayo, yan o, yung kanal sa gilid, malalim. Baka mapinahan nyo ng husto. Yeah! Okay, residential. Respect. Ito, pabalik na ang La Union. Yan mga padi. But Baguio tayo eh. Dito tayo. Woohoo! Respect muna, respect. Naka-aircon pa rin ako. Baka awayin mo na naman ako. Respect muna. Yun lang. So tayo aircon muna mga buddy. Para may konting power pa. May mapiga pa tayo. Welcome to Asin Tunnel again mga buddy. Nakakailang content na ako dito, but I'm still amazed sa tunnel na to mga buddy. Welcome to Asin Tunnel again. Yeah! Yeah! Woo! Asin Tunnel 1 completed. Drive for fun tayo mga buddy, pero do it safely. Syempre, 'di ba? Asin Tunnel 2. Yes.
Okay, completed. As in tunnel 2. Ano na ba fuel natin? Middle pa rin naman, hindi naman gumalaw. But enjoy muna tayo ng konting kalsada pa para medyo mabahaba pa yung content natin dahil fuel economy run to eh. Makilala pa nating maigi itong sasakyan na to. Yung gulong niya, hindi ako pamilyar sa brand ng gulong na ito mga padi. Power! Power! Yes! Ganda ng torque niya kahit 1 liter. Although, it's a very small amount of torque. Ito, may rampa dito. Whew. Respect. Oh, ito pa. Yahoo! Yung brakes niya, hindi siya bitey. Oo. Maganda-ganda naman ang pressure niya. Yun nga lang, kulang sa bite. Yun lang napansin ko talaga dito. Oh! Boss, kumakain ka ng linya. Pag namatay ka, kitang-kita ka sa camera ko. Tutuwa ako sa sasakyan na to mga padi. Sana lang medyo... Oy! Tape, nag-overheat. Ay, hindi ako nakapag-record. Tanga. Malapit na tayo sa Baguio mga padi. Nadaanan na natin yung dalawang tunnel. Pag nadaanan mo na yun, malapit ka na eh. O, konting twisties na lang to. Ito rampa to, rampa. Woo! Yes! Sabihin na naman, kawawa yung nirentahan. Mob Auto Style mga padi. Siyempre, live life, di ba mga padi? Anyhow mga padi, malapit na tayo sa sentro ng Baguio. So, alamin na natin ang consumption natin. Ganun pa rin naman siya, bumaba lang yata. Ewan ko, hindi ako sure kung bumaba pa siya ng 1 bar. Pero parang nasa half. Ayan, nakaka 258 and counting na tayo kilometers. Magpo-full tank ako doon. Nagpa-double click ako kanina. Unang click, tapos pangalawang click. Yun, saka ako mag-divide. Alright? I'll see you on the gas station mga padi. Welcome to Baguio mga padi. Woohoo! Balik na naman tayo dito. Tagal din nating hindi nakabalik. Huling punta ko yata dito yung nag-vlog ako ng Wigo. Ho, tama mga padi, Wigo. But now, espresso naman, AGS, auto gear shift. So far okay naman siya, yun lang yung delay. Paulit-ulit na naman ako, yung nagagalit yun na paulit-ulit ako, masakit sa tenga, pasensya ka na. Moment of truth, ito na yung Petron na paborito ko. Nakakonsume tayo ng, ayan, 270.7. Tapos ayun na lang natira sa fuel. So magpapa-full tank ako. Trigger 1, tapos 2 clicks. Kasi ganun yung ginawa ko kanina mga padi dun sa QC. Ready ko na yung yung calculator ko. Yan. 10 muna, 10. 10 liters. Well, pero magpo-full tank ako. Yan. Ay, trigger 1 lang pare. Trigger 1. 00? Salamat nga pala sa Boss Poyo Cup. Jake Palma, Boss Poyo Cup. Automatic sir. Automatic trigger 1. Boy. 10 liters yung una kong pinakarga mga padi. Saradong 10 liters. Tapos plus ito.
sir, automatic. Automatic na yun? Opo. Isang pitik pa pare. Oh, 17.26. So 10 plus 7.26. Let's compute. Ito na, moment of truth. Ayan. 17, 270.7 divide by 17.6 equals 15.3 liters per kilometer. Yan mga padi. So yan ang konsumo ni Suzuki AGS mga padi. May halo ng birayon, may halo ng pasyal sa expressway syempre. But anyhow, thank you for watching. Dutin nyo na yung subscribe button para mapanood nyo pa iba kong mga review. Saka hit the like button para gumana yung tinatawag na YouTube algorithm para marami pang makapanood mga padi. Alright, I'll see you again on the next car review. Saan ko makapanood dyan ba? Bigyan ng sticker sir. Meron tayong sticker dyan. Tsura ko dyan. At dati sticker ko dito eh. Diyan, idol. Mab Auto, YouTube. Salamat, sir.